Parang medyo nalilito na ako. Hindi ko na maintindihan. Ano ba talaga trabaho ng isang Speaker of the House? Di ba ang trabaho ng isang Speaker of the House ay dapat babalangkas ng mga batas? Di ba dapat gumagawa sila ng mga batas? Oh, it's been how many months already? 12 plus 6. So parang 18 months na kayo nandiyan dyan, ha? Oo, pero nakikita natin, mga bossing, nakikita natin si Speaker of the House, Martin Romualdez, na talaga naman. O kung yung pinsan ni Lisa Araneta, pinsan ba ni Lisa Araneta yung sa DA? Yung jet setter na taga-DA na panay ang travel, bilyon na yung ginastos sa kakabiyahe. Ito namang pinsan naman ng presidente natin, ganun din. O bagamat nandito naman siya sa palipaligid lang nagbabiyahe-biyahe, pero madalas ginagamit nila mga boss yung kanilang mga relief operations, yung kanilang mga tupad, talaga namang ibinabalanda nila yung kanilang mga mukha as if pera nila yung ginagamit nila para pangayuda. O kaya as early as now, kung wala siyang humpay na ipaskil yung kanyang mukha sa paggamit nila ng pera natin, sa paggamit nila ng buwis na nakukuha nila sa atin, dapat wala rin tayong humpay na batikusin yan. Tikusin natin yan. Yung mga mukha nila, himbis na matandaan natin at iboto pag sila'y tumakbo, ang maganda tandaan natin yung mga mukha nila at antayin na lumitaw sa balota at wag natin ilista. Ilaglag natin yung mga tao na yan dahil yung mga tao na yan kumita na sa mga buwis natin. Ginagamit pa yung mga buwis natin para legal na makapambili ng boto. Legal na makapambili ng boto. Paano? Halimbawa, katulad niyan. Bibigyan kanila ng tulong pinansyal sa iyong suliranin sa buhay. Ikaw ay pipicturean nila sa kanilang tarpaulin. Patunay na ikay kanilang natulungan. Di syempre, ikaw naman mahihiya ka, di ba? Pag tumakbo ang mga yan, syempre, dahil natulungan ka niyan, iboboto mo yan. So, kung titignan mo, imbis trabaho naman nila yung tumulong dapat sa mga Pilipino, pero it's as if yung mga Pilipino, mga bossing, ay iniiwanan nila ng kanilang mga kamandag para pagdating ng panahon, yung sumpa, bigla silang sisingilin. Hello, Nanay Morning Joe, how are you? Good evening to you. So, imbis na, yun nga, sabi ni Maria Teresa, imbis na tandaan natin yung mga mukha nila para iboto, tandaan natin yung mga mukha na yan para wag natin palabasin yan pagdating. Kasi ginagawa nila to para sa 2025 at 2028. Kaya kung excited sila mag 2025 at 2028, dapat maging excited din tayo na mag 2025 na at 2028 para itong mga hinayupak na ito ay alisin na natin dyan sa kapangyarihan. Dahil hanggat nandiyan ang mga hinayupak na yan, wala talagang unlad ang bayan. Imbis na yung pera natin mapunta sa taong bayan, mapupunta pa yan sa napakarami nilang imprenta ng mga pagmumukha nila. Tandaan niyo yan, tandaan niyang mag-asawa na yan. At yung mga amuyong yan, yung mga sip-sip dyan, tandaan niyo rin yan. At yan, dahil dyan, tingnan natin mga bossing, meron na pong bagong DTI Secretary sa Pilipinas. At yan po ay si Martin Romualdez at si Tulfo. Diyos ko po, Erwin Tulfo, kaaga nabulok. Erwin! Hindi gawain ni PRRD yan. Erwin Tulfo. Balita ko, sinasabi ng mga tao, epal daw kayo. Hindi naman siguro. Baka nagkataon lang. Ayan nga, si Ka Erwin. Ewan ko, Erwin, anong ginagawa mo dyan? Siguro naman, kung meron dapat mag-ikot-ikot sa mga palengke, hindi dapat kayo.
Dapat ang umiikot-ikot yung presidente ng Pilipinas o kaya yung DTI secretary o kaya yung ating Department of Agriculture secretary. Yan yung mga dapat umiikot-ikot sa mga palengkehan. Anong magagawa nyo dyan? O anong magagawa? Erwin Tulfo. Anong magagawa mo dyan? Makakahanap ka ba ng mga korap dyan? By the way, Erwin Tulfo, nung ikaw ay wala pa sa gobyerno, galit na galit ka sa mga kurakot. Galit na galit ka sa mga epal. O anong ginagawa mo dyan sa tabi ng pinaka-epal ngayon sa Kongreso? Ewan ko ba kung ano nangyari sa mga Tulfo. Yung isang Tulfo, si Ben Tulfo, buti nga yun. Sabi nga ni Dave Timon si Ben Tulfo talaga naman, talagang bumabatikos yan sa mga buraot sa bayan. Wala. Yung dalawang kapatid, naging politiko na. I have nothing against Raffy Tulfo because Raffy Tulfo, as far as I know, is doing his best bilang isang, ano ba tawag dito? First-time senator sa nakikita ko is doing great. Pero eto si Erwin Tulfo medyo ano to maaga-aga to. Maaga-aga Erwin Tulfo, ang pag-epal natin, hindi mo na kailangan yan. Sabi ni Bright Naria, Boss Dada, yung campaign manager ni Rojas at nila Tambay iisa lang o yata. Actually, yun na nga sinasabi, mayroon akong pinost kanina na ano daw yun, epal approved daw yung ginagawa nito ni Speaker Martin Romualdez. So, kung siya si Mar Rojas, si Mr. Palengke, si Martin Romualdez daw, si Mr. Ayuda. Actually, naagaw niya na yung trono kay Mar Rojas sa pagiging epal. So, ano nga magiging benepisyo ng pagpunta ni Martin Romualdez dyan? Limbawa, nalaman niya ang presyo ng itlog ay 7 ang isa. Ano yun? Dadali mo sa Congress yung presyo ng itlog, tapos anong gagawin niyo ron? So yung pagpunta mo ba dyan, paglayas mo dyan, nagbabaan na yung presyo ng mga bilihin o nagtaasan yung presyon ng mga inabala ninyong mga tindera dyan, mga buwisit? Isipin mo, imbis na sana kumikita sila, tanghalin tapat. Ang punta ng tao sa palengke, lalo nyo dyan sa farmers, talagang maagang-maaga, tapos maaga pa kayo nandyan. Ano naman gagawin nyo? Magtatanong lang kayo ng mga presyo-presyo, magpapapicture lang kayo dyan. Tingnan ninyo kung anong kanilang ginawa. Panoorin ninyo to. Anong ini-interview mo kay ate? Anong tinatanong mo kay ate? Magkano bigas? Ayan na, nasa presyo na. Andiyan dyan na sa harap. Bumili ka ba? Ilang kilo ba binili mo? Tapos, kunin mo ng bigas. Kumuha ka ng bigas, bilis. Amuyin mo yung bigas, Martin. Sir, okay na. Ayan na. Inabot na ng gabi. Inabot na kayo ng anong oras sa palengke, wala naman kayong pinamili. Nga ni Bright Nare, hindi na kayo bumili, nang istorbo pa kayo. Wala nang kita yung mga tindera dyan, dahil sa mahal ng bilihin, halos hindi na nga namamakyaw yung mga tindera. Pucha na, meste pa kayo. Ang Nepakyo Mart po Commonwealth Market, kumusta ang comparison niyo sa presyo ng sibuyas at bigas? Ang galing. Palakpakan natin. Excuse. So sa kanilang palengke tour, mga bossing, na-realize nila na mas mahal. Na-realize ko ni Martin Romualdez, mga bossing, na mas mahal daw po ang paninda sa Kamuning Market kesa sa Q-Mart. Tapos, ano mangyayari ngayon? Dadalhin mo sa Congress yan? Magpapatas na ba yung ano niyan? Mas mababa daw sa Commonwealth. So siya na ngayon ang DTI secretary. Siya na ngayon ang nakakaalam ng mga presyo kung saan mas mura ang bumili at kung saan mas mahal. Mag-message lang po kayo sa opisina ni Speaker Martin Romualdez kung gusto nyo malaman yung comparison ng mga presyo. Halimbawa yung kamatis, kung magkano sa Kamuning Market, sa Commonwealth Market, sa Farmers at sa Q-Mart at sa Murphy Market. Ayan So yung mga, para wag muna kayong para alam ninyo kung saan kayo pupunta na palengke. Ayan So baka ang opisina ni Martin Romualdez nag-consolidate na
ng mga presyo per palengke. O kaya, sabi nga ni Teresita Ramirez, baka hinahanap niya yung 20 kilos na bigas. Kaya siya siguro nag-iikot dahil sa dami ng perang pinamigay nito at ng kanilang party list, baka nagtitipid na at naghanap na ng 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi nga ni Bright Naria, parang nagre-research lang sa school. So, paano ka naging productive ngayon, Martin Romualdez? Una sa lahat, hindi mo naman yan trabaho. Sana ginagawa mo yung ganyan pagka hindi kayo nakasession. Kapag kayo ay naka-recess, yan, magmasyal ka sa palengke kung gusto mo, gumagumulong-gulong ka dyan sa wet market. Walang problema. Pero kayo ay naka-session ngayon. Naka-session ang house ngayon. Tapos wala ka sa house, namamalengke ka. Ikaw naman sa lahat ng namalengke yung wala naman na pamili. Sobrang dami niya ng hawak talaga. Sabi nga ni Yolanda Martinez pangalan pa lang ni Yolanda, parang hindi mo na makakalimutan si Romualdez Yolanda Mantakin mo, sa kanya na daw yung DTI, siya pa yung DSWD. So sa sobrang bulok nitong style nitong maman to, angkop na angkop daw sa amoy ng palengke yung kanyang style. Bulok. Sa bagay, sabi nga ni Bright Naria, tingnan natin, baka sakaling mayroong resolusyon na lumabas. Baka nagtatanong ka dyan, Martin Romualdez, kung kailangan bang pabalikin yung ICC sa Pilipinas. Kung meron tayong epal na Vice President nung panahon ni Digong, meron tayong super epal na DILG Secretary nung panahon ni Pinoy, meron po tayong Speaker of the House na pinagsama yung kaipalan ni Marroas at ni Leni Robredo. Ito na siya. Kung si Leni Robredo dinuduplicate lang yung trabaho ng DSWD nung siya ay Vice President ng Pilipinas, ito matindi. Lahat, pati Department of Health, DTI, DSWD, pati dun sa dun sa Malasakit Center, siya na may-ari. Yun pala. Kaya pala siya nandiyan dyan. Kasi daw merong mga ulat na tumataas na naman yung presyo, kaya nandiyan dyan siya. Kaya nga, sir. Trabaho ba ng Congress yan? Trabaho nyo ba yan, sir? Gusto nyo pala maging DTI secret ba? Kayo na ang caretaker ng ng Palawan. Kayo pa ang caretaker ng distrito ni Tebes sa District 3 ng Negros. Tapos walang joke, kayo pa ang DTI secretary. Kayo pa ang DSWD. Abay matindi. Bongbong Marcos, baka pwede pigil-pigilan mo tong pinsan mo. Mahina ka na nga daw, mas lalo ka pang nagmumukhang mahina dahil bida-bida ito masyado. Hindi, yung Department of Finance, hindi, siya talaga may hawak ng pera sa Congress. Sabi nga, kung yung tinambay nyo dyan, kung yung tinambay nyo dyan, naghanap kayo ng batas na pwedeng amyendahan, di sana mas nakatulong. Hindi, yung tinambay nila dyan, sana hinanap nyo si Michael Ma, di sana may nangyari dyan sa hoarding ng mga agricultural product. Yan, actually, yan na lang ang hindi niya pa ginagawa, mga bossing. Antayin natin na magkaroon ng matinding traffic dyan sa may EDSA Cubao. Sigurado ko baka lumutang to. At mag-traffic din to. Palagay ko nga, Bernadette M. Palagay ko na may narinig lang ako na yun daw costume ni Jollibee, babaguhin na nila. Lalagyan na nila ng barong. Tapos papalitan na daw nila, hindi na daw bida ang saya. Bida-bida siya. Ayun na, siya na ang papalit dun. Sige, tinan pa natin kung ano yung mga na-discover ni Martin Romualdez dito sa palengke. So sir, ang sinasabi niya, magbabantay sila. Wow, ngayon ko lang nalaman
na trabaho na pala ng Congress ang pagbabantay sa presyo ng bilihin. Hindi ako aware, ha. Alam mo, dapat gawaran to ng ng award. Kasi mantaki mo, grabing pagiging proactive to. Meron kasing proactive, tapos merong hangganan yung pagiging proactive. Aside from being proactive, yung kasunod nun, epal. So sabi nga ni Pater Noster kung yung warehouse na ni-radio nung balita, oo nga, nasa na yun? Ipamigay na nila yung mga bigas doon, kayo naman. Pero mahusay mahusay itong ginagawa mo na to Kasi kahit hindi mo trabaho, ginagawa mo. Aba, pwede ka maging presidente balang araw. Sabi meron daw active, sabi ni Rachel, meron daw overactive. OA naman talaga ito. Pag nag-traffic, yung pagta-traffic na lang din niya, baka hindi niya lang na-video. Ay nako, Diyos ko po. So kung problema po tayo dun sa mga pambansang sinong pambansang isda, pambansang hayop, pambansang bayani, sigurado ko yung pambansang epal may nanalo na. Nakikiusap siya sa hoarder. Wag mo naman daw itago. Sir, kilala niyo yung mga yan. Diba? Nagbitaw ka ng salita nun, if you are not with us, you are against us. Sabi mo. Asa na si Michael Ma? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa nailalabas? Alam mo, naiintindihan ko si Congressman Tulfo kung bakit mukha siyang amuyong ngayon. Dahil syempre, alam naman natin na magsisilbi na lang siya ng 1.5 taon. So, hindi natin alam kung anong kailangan nito ni Tulfo dyan kay Romualdez o bakit para siyang langaw na ali-aligid sa tae ngayon. Pero sigurado ako na si Tulfo, baka he's just trying to pick Martin Romualdez's brain. Ano bang takbo ng utak nitong maman to? Sumama nga ako. Wag nyo naman masyadong inaano si Tulfo. Ay, nakita nyo ba si Tulfo? Titig na titig siya kay Martin Romualdez. Syempre yan ang leader nila. Syempre titignan niya kung paano kumilos yan. Baka malay mo, meron siyang makuhang style. Magamit niya sa kanyang magiging kongresista, di ba? Ang lakas ng Speaker of the House sumasagot tungkol sa ekonomiya. Speaker of the House sumasagot tungkol sa mga pabago-bago at hindi nagbabagong presyo ng bilihin. Ang tindi kung House Speaker na nagbibigay ng kanyang opinion patungkol sa South China Sea. Ang lakas makapresidente. Ito yung hindi pa presidente, astang presidente na. Imagine ninyo, pag naging presidente ito, anong gagawin nito? Ang lupit Sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara, tanungin mo tungkol sa mga bagay-bagay, no comment yan. Kasi nga, hindi siya para mag-comment dahil hindi naman niya trabaho yun. Pero ito, tinan mo kung gaano ka-epal. Hindi niya na trabaho, walang Diyo. Talagang kinokomentan niya at sinasagot niya. So kahit na, tsaka manloloko to, bakit? Bakit natin sinabing manloloko? Di ba mayroong akusasyon sa kanya si PRD na ito positioning to run for 2025 and 2028. Mataas ang pangarap nito. Dahil sa pangarap nito, kay masira yung pinsan niya, kay masira si BBM, wala siyang pakialam kasi may sarili siyang agenda. For the longest time, mga bossing, for the longest time, yung mga Romualdez, mga langaw lang yan, aali-aligid sa mga Marcos. Oo, yung mga yan ay forever in the shadows of the Marcos. Yung kanilang namesake na Romualdez ay hindi kailanman makikilala ng independent. Nakilala ang mga Romualdez dahil po sa mga Marcos. So, gusto niyang makaalis doon sa anino ng mga Marcos at gusto niyan na magkaroon siya ng sariling pangalan. By the way, Speaker, kahit siguro maging presidente ka ng buong mundo,
hindi mo na maaalis yung fact na nakilala lang po ang pamilya ninyo dahil inasawa ng isang Marcos yung tiyahin ninyo. Yun lang po talaga. So kahit ano pang epal mo dyan, kahit ano pang pagpapanggap mo dyan, kayo po ay hindi makikilala kung hindi dahil kamag-anak ninyo yung mga Marcos. Maganda rin ang sinabi ni Ditas Molo dito, mga bossing. Kesa namamalengke kayo, ay mas madali pong maglabas ng audit report. Bakit hindi mo, ikaw, Speaker Martin Romualdez, bilang ikaw ang pinuno ng Congress, bakit hindi mo hikayatin yung mga congressman na nasasakupan mo para maglabas ng kanilang audit report? Bakit yan ang inaatupag mo? Inaatupag mo, sir, yung pagtaas ng presyo dyan sa palengke na wala ka namang kontrol at wala ka namang magagawa. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng resolusyon o ng batas para mapababa yung presyo ng bilihin ng agad-agad. So instead, namalengke ka dyan, namaho ka pa, naputikan ka pa, maano ba naman yung tumayo ka dun sa mic dyan sa Congress tapos sabi mo, hoy, para mapatunayan natin na tayong mga congressman ay malinis at hindi tayo corrupt, inaatasan ko kayong lahat na maglabas ng inyong mga detalyadong audit reports para maisampal natin sa pagmumukha ng mga Duterte na yan. Kailangan nating mapatunayan na sinungaling ang mga Duterte na yan para hindi sila manalo. Ganun. Pero instead, ang ginagawa mo, yung wala naman sa trabaho mo, wala naman sa mandato mo, which is pagtatanong ng presyo ng sibuyas, mas mahal yung sibuyas sa sa Fairview Market versus sa Q-Mart tsaka sa farmers. Yung pagbisita mo dyan, Martin Romualdez, dyan sa palengke at sa lahat ng palengking binisita mo, sana nakumbinsi mo yung mga tindera at mga tindero na babaan yung kanilang mga presyo.